Ramadan Mubarak po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Dito po ako ngayon sa Bab Al Manama, Bahrain. At dahil nga sa Ramadan time dito, Ramadan month, kaya ito po, ganda na kanilang pagkagawa. At sa loob po ito mismo ng Bab Al Bahrain. Ang Bab Al Bahrain po ay sentro siya ng Manama. Dito ka po makakabili ng maraming gold, iba't ibang souvenirs sa Bahrain. Mga I Love Bahrain t-shirt, kaya dinadayo po ito ng mga Filipino kahit ibang lahi kapag day off. Usually po kapag Friday at Sabado. Punuan po dito kasi dito po nagpapahinga o namasyalang mga OFW. At marami din pong Filipino restaurant dito. Dahil nga sa ito ang sentro ng Manama, Bahrain, dito ka makakahanap ng mga murang paninda. Kung gusto po ninyo mag-package o gusto po ninyo bumili ng mga pasalubong, dito po kayo pumunta sa Bab Al. At dahil sa Ramadan ngayon, kaya Ramadan na Ramadan ang dating dito. Ang ganda ng pagkalagay nila ng mga ilaw. So, hindi lang halata sa aking video, pero sa actual, napakaganda po niya. 2 araw na nga lang po at matatapos na ang Ramadan dito. Babalik na sa normal. Kung nga din po pala yung nagpa-fasting ng ilang years na din dito sa Bahrain. Hindi po ako nakain sa umaga. Gabi lang po ako nakain. Gusto ko nga po pala magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW sa Bahrain Vlog. Ang dahil po sa inyo ay na-monetize na po ang aking YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa pag-play ng aking mga videos. Thank you so much po sa inyo. Babalik nga po tayo dito sa Bab Al Bahrain. Pakita ko po sa inyo ang kanilang pag-arrange, kanilang mga decorations ngayong Ramadan month. Napaka-safe po sa area na to kasi marami pong mga bantay dyan sa gilid na naka-uniforme. Kaya kahit yung mga gold shop dito ay salamin lang kapag nag-close sila. Hindi po nila ni-close na tulad sa atin. Wala din pong may nagnanakaw dito o may magsasnatch dito sa area na to. Kahit nga pumasok ka sa malaking shop na tindahan ng mga gold, wala pong may mag-check sa'yo kung anong bitbit mo o kahit meron ka pang bag. Yan po ang kagandahan dito. Safe po siya at disiplinado ang mga tao. Pwede po pala kayong sumakay ng bus kahit saang area man kayo sa Bahrain. Pwede kayong pumunta at bumaba dito mismo sa Bab Al Bahrain. 300 fils ang pamasahe sa bus. Parang 45 pesos pag nasa Pilipinas. Mas mura kasi pag bus kaysa sa taxi. Kakaunti na lang ang mga tao dahil sa gabi na. Ako nga po ipupunta na sa sakayan ng bus. At nang makasakay na din at makauwi. Ito na nga, nakasakay na ako at dito ako naupo sa unahan mismo. Dahil sa punuan na din. Ang kagandahan dito, hindi ka maghahabol ng bus kasi maya-maya mayroong bus. Hindi po traffic ang mga daanan. Meron pa nga ang CCTV ang kanilang bus. Kaya kung hindi ka nagmamadali, mas maganda na ring sumakay dito kaysa sa taxi kasi parang 500 pesos na din sa Pinas kapag nag-taxi ka. Kaya minabuti ko na ring mag-bus. 45 pesos lang kaysa naman sa 500 pesos. Hindi ko lang sure kung hanggang anong oras yung bus nila dito, kung 24 hours ba. King tulong din ang ginawa ng gobyerno dito dahil ang kanilang bus napakarami. At malapit nga lang po pala ito sa aking tinitirhan. Kaya minsan nilalakad ko lang din kapag meron akong kasama. Masarap po maglakad sa gabi lalo na pag winter time. Dahil sa Ramadan nga kaya walang masyadong mga sasakyan. Hindi po siya traffic. Ramadan Mubarak po sa inyong lahat. Patapos na po ang Ramadan month. Nakailang beses ko na din itong nilakad. Kung medyo maaga pa, masarap maglakad dito. Kasi exercise din at safe naman po sa kalsada. Meron namang mga shortcut ways para hindi ka dadaan mismo dito sa main road. Ito na nga, malapit na sa Al Baraka building. Ang way na to ay papuntang Gudaybiyah, dadaan ng Adliya. At diretso po yung bus papuntang Sanad. Kaya sa mga hindi nagmamadali dyan, kahit saan ka pa pumunta dito sa Bahrain, buong Bahrain ay pwede nyo pong maikot sa isang araw. Kahit nga kalahating araw ay pwede po kayong magbus. Yun nga lang, dapat sa mga hindi mahiluin sa biyahe, kasi maya-maya po sila hinto. Nahinto po sila bawat bus stop. Napakaraming bus nga po pala dito ang naikot sa buong Bahrain. Meron din minsan may mga Filipino drivers akong nakikita, mga kababayan natin. At andito na nga tayo banda sa Gudaybiyah sa Al Baraka building papuntang Dasman. Ang dating Dasman na ngayon ay Lulu Supermarket na. Bali may 3 bus stop pa siya. Ang bilis lang ng biyahe dahil hindi masyadong traffic, dire-diretso lang ang bus. Ang oras nga po ngayon ay alas 9 na ng gabi.
gabi. At ako'y bibili pa ng isda. Dadaan pa ako sa bilihan ng isda. Pagdating ko sa Good Idea kasi maraming isda doon na nagtitinda nang makaluto para sa aking suhor mamaya kasi nakain ako mga alas 3 ng madaling araw. Dahil nga fasting ako kinabukasan. Kaya every 3 o'clock ng madaling araw nagising talaga ako para kumain at para na din uminom ng tubig para sa isang araw na fasting. Bukas nga matatapos na ang fasting dito, tapos na ang Ramadan, April 9 at mag-e-end na rin sa April 10 at halos 7 years na nga akong nagpa-fasting every Ramadan. Kayo po ba nagpa-fasting din po kayo? Kung nagpa-fasting po kayo ay congratulations po sa inyo at kung hindi naman, sige nga try po ninyo kung makaya ninyo at syempre hindi lang yun about sa pagpa-fasting. Kailangan samahan din po natin ng dasal. Kaya every Ramadan ako po ay excited, Holy Month. At dito na nga ako banda sa Rasruman. Malapit na tayo sa Subara Road. At diretso na ito ng Dasman. Ang dating Dasman ngayon ay Lulu Supermarket na nga pala. Po ang bagong landmark. Dating ninyo sa Good Idea. Kung ako lang, mas gusto ko talaga magstay sa Good Idea kasi halos na andun lahat. Andun na lahat ng mga Filipino restaurant, mga supermarkets, mga cold store. Lahat ng mga Filipino products, lahat ng mga pagkaing Pinoy ay makikita mo po sa Good Idea Bahrain. Kaya nga lang, crowded siya. Pero kung meron ka namang service, mas maganda na rin magstay sa ibang area kasi tahimik. Kagandahan lang dito sa Good Idea. Kaliwat kanan mo ang mga kasalubong mo ay kapwa Pilipino. Kayo ba mga kapwa ka-OFW dyan? Saang area ba kayo dito sa Bahrain? Kung saan man po kayong area, mag-ingat po lagi. Kung may mga gusto po kayong itanong sa embassy, pwede po kayo mag-message sa akin para ako pong pupunta doon at na tanong ko po kung ano pong gusto ninyong itanong. Tulad po sa pagkuha ng OEC, pagbayad ng UWA o pag-ayos ng inyong mga SSS, pwede po ninyo akong i-message para maibigay ko na din ang contact number nila sa inyo. Sa mga walang day-off at sa mga walang oras po pumunta ng embassy. Ang atin nga po palang embassy ngayon ay andun sa Adlia, ang bagong location. Wala nga po palang bayad yun. Itatanong ko lang po kung anong gusto nyong itanong doon. Pwede din po kayong direct tumawag. Ibibigay ko po sa inyo ang kanilang hotline number. Ano po bang gusto ninyong malaman o gusto ninyong itanong sa ating embassy? Huwag po kayong mahiyang mag-message sa akin para po matulungan kayo. Hindi po ako nagtatrabaho doon. Kaya lang lagi po akong napunta ng embassy kasi may inaayos po ako. Nagsasabit ng mga papers. Yun ay sa aking trabaho. Kaya kung meron man kayong i-please ay welcome po. Pwede po kayo mag-message anytime. Kaya lang minsan hindi ko po agad mabasa ang inyong mga chat dahil napakarami po ang laman ng aking inbox. Pwede din po kayo mag-message o tumawag sa aking Facebook account. Pareho lang po ang name ng YouTube name ko at ang aking Facebook. Pwede po ninyo akong i-search at pwede po ninyo akong i-message doon o di kaya tumawag para mapansin ko po kayo agad kasi sa inbox napakarami po. Hindi ko po binubuksan lahat kasi wala din po akong time minsan. Lagi din po akong busy. Sa free time ko, isa-isa ko po kayong re-replyan. Kaya sa mga hindi ko pa na-replyan dyan, wag po kayong magtampo kasi magre-reply po ako kahit late na. At dahil sa gabi na nga, bukas na naman at ako'y nakauwi na. At kinabukasan nga uli ng gabi, nagkita kami ni Miss Bing's Vlog dahil gusto niyang bumili ng mga isda para sa kanyang aquarium. Ang dami po niyang mga isda kaya lang namatay daw lahat dahil siguro sa sobrang lamig. At kami nga po ay magwa 1-2 muna dito sa Good Idea. Malapit lang sa ukay-ukay. Winter time dito at parang patapos na din naman. Kung ako lang mas gusto ko sanang winter time kaysa sa summer time. At andito na nga kami sa shop sa bilihan ng mga isda para sa aquarium. Namimili na si Miss Bing's Vlog Bahrain. Ang dami ng mga isda, iba't ibang uri ng mga isda para sa aquarium. Dumaan nga kami dito sa bilihan ng merienda, pagkain ng mga Filipino. Meron nga sila dito ron. Meron din silang quick, meron din silang mga barbecue, din silang spring roll, at kung ano-ano pa ang kanilang mga paninda. At turon nga ang binili ni Miss Bing's kasi paborito po niya, turon at spring roll. Nagmerienda muna kami dahil sa kakatapos ko
lang din mag-dinner dahil ako'y fasting. Kakatapos ko lang mag-iftar, kaya turon na din ang aking in-order. Hindi na ako kumain ng kanin. Ganito lang kami ni Miss Bing's Vlog sa aming free time sa gabi. Busy din naman kapag araw, nasa trabaho. Kaya kapag gabi, nagwo-walking kami para makapag-exercise naman ang aming mga tuhod. Dahil sa kami nagkakaedad na, kailangan na naming mag-1-2-1-2. Syempre, para makapag-refresh. At dahil sa pareho kaming ayaw namin ng stress, ayan, nagpapahangin kami sa labas. At ayan na nga, umaariba na kaming dalawa. Habang busy pa siya sa kaka-fix ng kanyang mobile, naman ay sinimulan ko ng kumain ng turon. Lasang Pinas talaga ang kanilang timpla. At dahil sa vlogger din siya, kaya inayos din niya ang kanyang mobile. Hindi ko alam kung saan din ako haharap. Kung sa kanya ba o dito sa kabila. At habang kami ngay nakain ng merienda, parang maubos ko na ang aking order. Habang si Miss Bings ay hindi pa tapos sa kanyang cellphone. Yusin at kumuha ng video. Nakatalikod ako sa kanyang video kasi walang mapaglagyan ng mobile. At habang kumakain nga kami, ay nanonood kami ng Batang Quiapo. Dahil halos lahat ng mga restaurant dito o di kaya sa mga flat ng mga Filipino ay meron na din namang TFC. Kaya hindi po kami huli sa mga bus sa Pilipinas. At dati nga, gabi-gabi ako nanonood ng balita, alas 7 pa lang. Habang nakain ako, gustong-gusto kong nanonood ng mga balita, kaya lang puro stress. Puro stress lang ang maririnig mo at mababalitaan. Kaya hindi na ako nanonood ng mga balita. Yung pagod ka na galing sa trabaho, stress ka na galing sa trabaho, pag-uwi mo ay mapapanood mo ay puro stress din. Minabuti ko na lang mag-walking para na din makapag-refresh at makapag-circulate naman ang aking mga dugo dahil buong araw nasa trabaho. Ang kanilang turon pala dito ay 4 na piraso, 1 dinar. Parang nasa 149 pesos kapag nasa Pilipinas naman. 4 na pirasong turon. Ganon din ang presyo ng kanilang spring roll. 4 na piraso is 1 dinar. Nasa 149 pesos kapag nasa palitan ngayon. Ang taas na ng palitan, 1 dinar is equal to 149 pesos. Mahirap na nga kami sa buhay, dagdag pa ang aming pwesto. Nakatagilid lang, hindi na nga lang at Batang Quiapo ang palabas at hindi balita. Wala ka naman kasing maririnig na magagandang balita sa TV, kundi puro kastresan. At after nga nito ay pauwi na din kami ni Miss Bing's Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-play ng aking mga videos at syempre sa pag-subscribe sa aking YouTube. Thank you so much po mga ka-OFW sa Barin Vlog.